Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet, sobrang nagwa-viral at pinakainabangan ng lahat na Kalingap Tata and Ate Marjo love story. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nag-meet na nga ng personal at nakalabas na sa tindahan si Ate Marjo, kaya naman sinulit nilang dalawa ang pag-uusap. Napag-usapan din nila ang tungkol kay Ate Angelica na beneficiary ni Kalingap Tata. Sabi nga ni Kalingap Tata ay papabahayan niya daw si Ate Angelica at sumagot naman si Ate Marjo na sino ang next niyang papabahayan. Sabi naman ni Kalingap Tata ay si Ate Marjo daw. Kaya natawa silang dalawa. Tapos, sinong next sa papabahayan mo? Ha? Ikaw? Pabahayan kita. Uy, ganun. Joke lang. Pabahayan. Joke lang ako. Masyadong seryoso yung ano. At siyempre, pag ano, yun ang ano ko talaga. Yung, kumbaga, yun ang first ano ko na pabahay kay Angelica. Oo, napanood ko na ano ka, parang... Napanood ba yung pinto niya? Napanood mo? Nakaka-ano din mo. Parang nakaka-inspire din yung ano niya, yung kwento ng buhay ni Angelica. Tapos, diet lang din kayo uwi mo. Oh, diet lang. Nagtatasikil lang kami, may ano, wala pa kami. Ayun, tasikil, sinakil. Sunod yung expander. Sunod yan ay expander na at doon na kita sasakay sa sasakyan ko. Ay, Kasi maya naman ako kung sa tricycle kita pa sakayin eh. At dahil nakita nga ni Kalingap Tata na mahilig sa aso si Ate Marjo, ay sinabi niya din kay Ate Marjo na mahilig daw siya sa aso. Kaya naman, sabi ni Ate Marjo ay parang parehas pala sila na malapit ang puso sa mga aso. Kinuwento din ni Ate Marjo na dating 3 ang kanilang aso, ngunit ang isa ay namatay dahil sa lungkot. Sabi naman ni Kalingap Tata na baka matulad siya sa aso niya dahil lagi siyang malungkot kapag hindi niya nakikita si Ate Marjo. Sabi ni Ate Marjo ay wag daw dahil marami pa siyang matutulungan. kinikilig sana. Kinikilig. Salamat pala at napaunlakan mo yung ano. Ang gising ko pa talaga dapat ayan eh. Mga 5. Pero sinabi ng mama mo na may naghanap siya. Hindi yan sa akin na ano, pag nasa kwarto. Ay, buti lang talaga at nagising ka. Kasi pag nagising ka ng 6 ng gabi, dito alas 6, dito pa kami ngayon. Hintayin ka pa rin namin. Oo. Talaga ba yun? Pareho pala tayo. Ako, ano din ako, din ako sa aso, maalaga din ako. Pareho pa magkakasundo pala tayo. Oo. Kasi ano din ako sa aso eh. Parang malapit din yung puso ko sa aso. Bato ka nga. Ha? No. Maamong tuta, ano? Oo, kasi tinan mo, nag-iiringay, nahanap ako niyan. Ang swerte naman ng aso mo. 4 namatay din yung isa. Ah, namatay? Bakit namatay? Anong kinamatay? Sa lungkot. Sa lungkot? Kasi umalis yan sila ma'am, nasa ospital 2 weeks. Baka maging tulad din ako ng aso mo. Baka malungkot ako na hindi na kita nakita. Ay, wag. Dapat ano. Dapat ano? Para wag ganon. Madami ka pang matutulungan. Oo. Ganon. Binalikan nga rin ni Kalingap Tata ang oras kung saan inaantay pa nila si Ate Marjo na lumabas. Sabi niya naman kay Ate Marjo ay kung ginising daw ba siya ng kanyang mama para naman malaman na si Kalingap Tata at ang kanyang mga kasama ay nasa labas. Sabi naman ni Ate Marjo ay hindi raw siya sinabihan sapagkat hindi na siya ginugulo ng kanyang mama kapag nasa kwarto na siya. Kaya naman buti na lang daw, pasalamat talaga dahil nagising kagad si Ate Marjo, kundi hanggang alas 6 pa daw sana mag-aantay sila kanina. Salamat pala. Napaunlakan mo yung ano. Ang gising ko pa talaga dapat ayan eh. Mga 5. Pero sinabi ng mama mo na may naghanap siya. Hindi yan sa akin na ano, pag nasa kwarto. Ay, buti lang talaga at
na nagising ka. Kasi pag nagising ka ng alas 6 ng gabi, dito alas 6, dito ba kami ngayon? Hintayin ka pa rin namin. Oo. Talaga ba yun? Pareho pala tayo. Ako, ano din ako, din ako sa aso, maalaga din ako. Pareho Ang mahal ng sa magkakasundo aso. pala tayo. Oo. Kasi ano din ako sa aso eh. Parang malapit din yung puso ko sa aso. Bato ka nga. Ha? No. Sabi naman ni Kalingap Tata ay talagang parang gustong-gusto niya daw talaga na araw-araw nakikita si Ate Marjo. Kaya naman nalulungkot talaga siya tuwing malayo sila sa isa't isa at parang lagi niya nga daw gustong bisitahin si Ate Marjo. Sabi naman ni Ate Marjo ay okay lang daw. Sila Kalingap Tata daw ang bahala kasi sino daw bang aayaw dyan. Nung sinabi ito ni Ate Marjo ay piniramdam niya kay Kalingap Tata na gusto niya na nandyan si Kalingap Tata kaya kinilig ito. No. Maamong tuta, ano? O kasi tinan mo, nag-iiringay, nahanap ako niyan. Ang swerte naman ng aso mo. 4 namatay din yung isa. Ah, namatay? Bakit namatay? Anong kinamatay? Sa lungkot. Sa lungkot? Kasi umalis yan sila ma'am, nasa ospital 2 weeks. Baka maging tulad din ako ng aso mo. Baka malungkot ako na hindi na kita nakita. Ay, wag. Dapat ano. Dapat ano? Para wag ganon. Madami ka pang matutulungan. Oo. Ganon. Siyempre para makakita pa kita palagi. Oo. Bahala kayo, bakit sino ba nga ayaw dyan? Sabi ganon. Ulitin mo daw? Sana wala, wag na, okay na yun. Cut mo yun. Sabi ganon. Cut mo yun, sabay ganun. Ha? Ang hirap ka mo. Dito naman sa parte na ito ay talagang tuwang-tuwa si Kalingap Tata dahil napansin niya na may pagkakapareho sila ni Ate Marjo. Tinanong niya kasi si Ate Marjo kung ano ang kanyang libangan kapag wala siyang ginagawa. At sagot naman ni Ate Marjo ay libangan niya daw ang mga pag-exercise. Sabi naman ni Kalingap Tata ay pares daw sila sapagkat si Kalingap Tata ang hobby niya ay pag-gym. Mukhang magkakasundo daw talaga silang dalawa ni Ate Marjo dahil parehas din sila ng hobby at mga gusto sa buhay. Kaya kinilig naman si Ate Marjo dahil may similarities kaagad silang dalawa. Pulis bro. Pulis. Kasi hard sana. Kamao. Itong binigay sa'yo. Kung suntok binigay sa akin bro. Buti nga, hindi ka binunutan. Buti hindi ko binunutan. Hindi man. Pag binunutan ka no, sabay ganyan ako ng video ko. Sabay kong vlog. Aso na naman. Ay sige. Pag andito ako sa bahay niyo, ano bang mga libangan mo? Nag-workout sa ano. Ay, nag-workout ka? Nagsusumba ka? Mga ano, nag-exercise. Mga ano. Ay, pareho tayo, mahilig na exercise. Nag-gym din ako. Nag-gym ka? Ay, magkakasundo talaga tayo. Kasi mahilig na ako mag-gym eh. Yan ang hobby ko. Mag-gym. Saan ka nag-gym dito? Dito sa ano dati pa. Kasi hindi na ngayon. Kasi nandito ako sa bahay. Pwede ba tayong mag-gym sa daet? Kung ako lang sa'yo. Pag-iisipan ko. Kasi ano eh, parang gusto kong makasama, gusto kong magsasabay tayo mag-gym. Oo. Pwede naman, tuturuan mo ako sa mga ano. Oo, tuturuan kita sa program. Ako ang turo sa'yo. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainaabangan at napaka-trending na istorya ni Kalingap Tata at Ate Marjo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!